Okay, so remember guys that each type of blood, sila po ay nabubuo depending guys on the chemical signal. Okay? Once again nurses, bago po tayo magsimula sa ating mga functions ng RBC, I would just remind you guys that the different types of blood, tandaan po ninyo yung tinatawag natin na hematopoiesis. Okay, hematopoiesis. Okay? So in hematopoiesis guys, isa lang pong blood ang pwedeng mabuo at a time. Okay? So there are different signals to form the blood at a time. Okay? So ibig sabihin, hindi po lahat ng dugo kayang buuin ng sabay-sabay. Okay? One at a time po yan. Depending guys on the chemical signal. Okay? Ready? Tanong. Guys, what is the signal para bumuo tayo ng RBC? Ano po yung kailangan nating chemical signal? Okay? Para bumuo po tayo ng RBC. Okay, what is the chemical signal guys to form the RBC? So remember guys, alam mo naman ang purpose ng ating tinatawag na RBC. Okay? So guys, ano nga ulit ang purpose ng RBC? Ano nga ulit ang purpose ng RBC? RBC guys, Uni-1. Teka na, saan yung Uni-1 hardware? Saan yung Uni-1 hardware? Anong lugar ito ma? Uni-1 hardware? Sa may Escanita. Dito sa may sa Brilliant. Alam ko na, dun sa may ganon, sa may Kalye Pogi. Okay? Sige po. Susubukan po natin, Omsim. Sige po, susubukan po natin na ma-address yan, ano? Magpapadala po tayo ng bigas dyan, tsaka ng tubig na maiinom ninyo. Ilan po ang kailangan nyo na tubig? Sige nga po. Sige nga po, guys, kung may kailangan yung mga estudyante natin dyan, ano? Yung mga estudyante na nababaha ngayon, ilan po ang kailangan nyo? Sir, dito sa Kalye Pogi. Sige po, ilan po yan? Ilan po kailangan nyo? 3 po kami nagbo-board. Walang chaser po dyan naman, boss. Walang chaser lang pala problema nyo eh. Dito nga sa amin, walang Alfonso eh. Walang Alfonso eh. Okay? Kayo, chaser lang eh. Ha? Okay? Sige, biro lang. Pero magpapadala po tayo. Susubukan po natin magpadala, ha? Okay? Okay, susubukan po natin magpadala, guys, dyan ng inyong mga kailangan. Alright? Sige po, para po malalaman, pakita natin. Sige po, ha? Okay, chaser. Lang problema nito, chaser, no? Okay. Guys, how about the others? Okay, saglit lang. How about the others? Wala nang problema kayo? I mean, wala kayong, problem sa mga goods. Sa totoo lang, inang inaalala ko sa inyo eh. Bago ako magsimula, pasensya na ha. Inang inaalala ko sa inyo, hindi kayo makakalabas. Hindi nyo rin alam kung saan. Kasi number 1, sarado din yung mga McDo, mga Jollibee, Chowking. Okay, sarado lahat yan. Kaya walang nag-deliver. Okay, so please guys, kung may kailangan po kayo, pakisend po sa San Agustin daw po Hagonoy hanggang bubong na, hanggang bubong na yung baha doon. Sir, pang sinigang. Kami nga dito, corned beef lang eh. Tapos hingi ka pa pansinigang. Ha? Corned beef lang kami eh. Huwag ka masyadong Hindi, joke lang. Okay, yung seryoso nga. Ako wala nyo. Sir, doxycycline. Sige po. Susubukan po natin, class, no? Seryoso nga, class. Wala mo na. No, joke na. Please na. Kasi kawawa naman yung mga nabaha eh. Kasi hindi naman kayo taga dito, so yun ang inaalala namin. Sige, saglit, leave lang ako. Sabi ni Madam, reconnect daw ako para ma-host ako, ha? Sige po, wait lang. Ngayon po ay babalik na po tayo sa ating pong discussion. Maraming salamat po, ha? Okay. Here we go, class. Okay po tayo dyan. Sige nga po, guys, check muna po natin ulit. Once again, nurses, press 1 lang po sa ating chat box. Okay? Press 1 lang po sa ating chat box po. Ayan po. Okay? Ayan po. Thank you. Guys, seryoso po ha. Pag may mga kailangan po kayo, may problema kayo sa inyong goods, supplies ng pagkain,
as much as possible kung magagawan po namin ng paraan, okay, dito nyo na po i-cash sa ating chat box kung ano yung kailangan nyo, no? Ipapadala po natin yan, no? Meron naman po kasi mga tricycle dito na pwedeng marentahan. Actually, guys, saglit lang bago ako magsimula. Lumabas kasi ako last time. Lumabas ako. Okay, nag-grocery ako, pero hindi ko dinala yung sasakyan ko kasi hindi kaya ng baha. So, nag-tricycle po ako. So, as much as possible, kung magagawa po natin ng paraan makapagpadala ng tubig o bigas sa inyo, ay gagawa po natin. Ano? O, sige po, guys. So, mamaya kaya po, i-cash nyo po niya yung mga kailangan nyo, pero huwag nyo kakalimutan magpadala ng pera. Correct ko. Okay, sige po. Simulan na po natin blood formation. Okay? We have class your blood formation. Okay, here we go. Glass blood formation po tayo, guys. Up, nurses. Pag ito po ang kabisado mo, matikin boy, kabisado mo na buong hematologic nursing. Okay? So guys, number 1, alam naman natin class ang ating unang pag-uusapan. We have class your RBC. Okay? So ang purpose guys ng RBC, it carries guys it transports the oxygen. Okay? It transports the oxygen. So in short class, yung brain mo, yung muscle mo, yung mga organs mo, si RBC ang lalamog. Sila ang nag-deliver ng parcel. Okay? Lalabog yan. Ha? Okay, ngayon. Ready? So, class, para makagawa po tayo ng RBC, recall lang natin yung tinuro sa inyo ni Pastor Wilson. Okay? Para makagawa tayo, class, ng RBC, meron tayong tatlong major ingredient. Okay? The vital ingredient. Okay? In the RBC formation. Nurses, sabihin mo nga sa akin, ano yung tatlong kailangan natin, class? Okay, para po makagawa tayo ng RBC, ang ating katawan. Siyempre, kapatid, alam mo na yan, parte yan ng ating mga kinakain. Class, dali. Wow! Class, dali. Ano yung mga 3 major ingredients or vital, as vital ingredients, guys, to form your RBC? Number 1, we have, class, your iron. Tama? Iron. Okay? Next, aside from the iron, class, what are the other vital components or ingredients na mahalaga para sa pagbuo ng RBC? Ano po yan? We have your iron. Next one natin, class, we have your what? Your folic acid. Tama? Folic acid. Okay, folic acid. At last one, class, is your vitamin B. Ano, class? Vitamin B. Vitamin B. B12, very good. Sir Ronald, maraming salamat. Okay? So remember class, ito po ay parte po ng ating diet, pagkain. Tama? Kaya nga class, di ba pag mayroon tayong anemia, nasa commercial yan eh. Tama? Nahihilo, nalalata. Baka anemia na yan. Mag-hemarate FA. Ang hemarate FA ay may mga blood vitamins. Tama? O, ito class yung meron sa hemarate FA. Tama? Kaya nga siya tinawag na hemarate FA kasi may folic acid yun at vitamin B12. Okay, here we go. Okay, so yan po yung ating mga vital ingredients. At yung magkakalimutan yan, ano? Okay, ngayon, yung mga vital ingredients po na yan, class, will be sent directly sa ating pong tinatawag, class, na bone marrow. Tama? So class, ito po yung ating bone marrow. Okay? So yan po yung ating bone marrow, ha? Okay, here we go. Class, kita mo yung bone marrow. Ang laki niya, no? Okay, ngayon class, ang laki pa ng bone marrow na yan, ano? Ngayon class, yung bone marrow po natin, okay? Bone marrow class. Okay, bone marrow. May dalawa po ang ating bone marrow. Tama? May dalawa po yan. So what are the 2 types of bone marrow? Ang 2 types natin ng bone marrow, class, number 1, we have the what? We have the red bone marrow. Ayan po yung ating red bone marrow. Okay? Next, natin class, ano yung pangalawang bone marrow? We have class your yellow marrow. Tama? Yung yellow marrow. Ayan po, yung yellow marrow. Ngayon class, yung yellow marrow po na yan, nandito po yun sa ating tinatawag na medullary cavity. Once again, nurses, medyo nag-iinit na ako. Sumabay ka lang sa akin. Let's go. Okay? Yung ating pong yellow marrow, okay? Yan po ay nasa medullary cavity. Ang red bone marrow class, siya po ang responsible for the blood cell formation. Blood cell formation or hematopoiesis.
Okay? Okay, on the other hand, we have the yellow marrow. Okay, sir, yellow marrow. Nasaan yung yellow marrow? Nasa medullary cavity. Medullary cavity. Medullary cavity. Okay? Pag sinabing cavity, ito class yung ano, malapit sa Tagaytay. Di ba Cavite? Pag bago ka magtagaytay, Cavite mo na yun. Tama? Hindi, biro lang. Pag sinabing Cavite, biro lang ha. Pag sinabing Cavite, butas. Tinan mo yung ngipin mo, may cavity. Ibig sabihin, butas yun. Butas yan. Okay? Okay. At ito, class, yung paborito mo dun sa mga bulalo. Di ba yung yellow marrow, yung tinataktak yun. Di ba nakita mo? Butas yun. Tapos meron dun yellow marrow, yung tinataktak mo ganyan, no? Oh. Yan ang tinatawag na yellow marrow. Ngayon, class, bago tayo magsimula, sa red bone marrow, may i-discuss mo na ako. Ready! Ang yellow marrow, class, isa po ito sa mga delikado. Lalo na, class, pag ito'y lumabas at nag-circulate sa katawan mo. Okay? Guys, nakakasunod sa akin. Press what niya ako. Ready, nurses? 1, 2, 3, go. Guys, dali. Okay, very good. So, nurses, ang tanong, ilan pwede itong lumabas? Maaari itong lumabas, guys, pagka po si patient mo nagkaroon, class, ng tinatawag na ano, bako nabali daw yung buto. Aray ko, class, nabali yung buto. Nako, nabali yung buto, boss. Ngayon, class, nabali yung buto, we call that, guys, your fracture. Tama? We call that, guys, your fracture. Okay, ang tanong, ano ang komplikasyon ng mga long bone fracture? Okay, so if there is long bone fracture, class, may bali mahahabang buto natin from the upper at lower extremity, okay, maaari po siyang magkaroon ng tinatawag natin na fat embolism. Alright, here we go. We call that, guys, your fat embolism. Okay? So yung fat embolism, yun yung yellow marrow. Kasi di ba yun yung fat? Ibang tawag sa yellow marrow ay fat. Okay? Ngayon, pag nabali yung buto, maaari po siyang lumabas. Magkaroon po siya ng tinatawag na class na fat embolism. Ayan na, oh. Naku, delikado to, boss. Okay. Tanong. Ito na, tanong. If the patient suffers from long bone fracture, what is your initial action as a nurse to prevent fat embolism? Okay, once again, nurses, ito na po ang tanong sa board exam. Okay, the patient suffers from long bone fracture. Okay, so ngayon, class, what is your initial action as a nurse to prevent, guys, the fat embolism? This is letter A, class. Okay, we have your immobilize. Okay, immobilize. Okay, letter B, class, elevate. Okay, elevate. Letter C, class, put, compress. Put, hold, compress. Put, hold, compress. Letter D, class, is what? Letter D, class, is put pressure. Okay? Okay, put pressure. Okay? On the long bone. On the long bone. Okay, nurses, alam kong handa ka na sumagot. Huwag mo muna ikakas ang sagot mo pag wala pa akong sinabing go. Okay, pag sinabi kong go, tsaka lang ikakas yung sagot, ha? Okay, ready? Nurses, 1, 2, 3, go. Let's go, guys. Isagot mo na yung mga sagot mo dyan. Dali. ABCD lang po. Ayan po. That's your answers. All right. Okay. All right. Okay. Last, ang tanong. Yung long bone, may fat, yung taba na tinataktak mo doon sa Tagaytay sa Bulalo. Ang order ko, Bulalo. Bakit mo ko bibigyan ng noodles? Ang order ko, Bulalo yung sinusot-sot. Bakit mo ko bibigyan ng noodles? Ha? Ngayon, makinig ka. Ready? Ang pinakamali po dito is elevate. Tama? Elevate. Ang elevate, class, ay ginagawa po natin to pag may edema. Okay, para mag-decrease yung swelling.
mag-decrease yung swelling. Tama? So class, if an area is swelling or may edema, you need to elevate. Okay, bakit po? Pag in-elevate mo kasi to, tingnan mo ha, pag in-elevate mo yan, mahihirapang makapunta dyan yung blood. Tama? Magdi-decrease yung blood flow. Decrease blood flow, blood supply, which will decrease the swelling. Kasi the more na nadadaluyan class yan ng blood, lalo po siyang magsiswell. Okay? Next, put cold compress to numb the area. To numb the area. So anong purpose ng cold compress to numb the area? Is to manage the pain. Tama? To manage the pain, and also it will promote vasoconstriction. Okay? So yung vasoconstriction, guys, will numb the area and also decrease the blood supply. So that's why dalawa silang mali. O ang tanong, anong gagawin natin class para makaiwas sa fat embolism? Teka muna. Paano ba lumalabas yung bone marrow doon sa Tagaytay, doon sa Bulalo? Lumalabas yun pag tinataktak mo, kaya nga tinemo ko sa iyo tinataktak mo. Ngayon class, pag tinataktak mo, ginagalaw mo, lalabas ba yun? Yes or no? Lalabas ba yun? The answer class is yes. Pag tinaktak mong ganyan, lalabas yan. So ang tanong, question, paano ka makakaiwas sa fat embolism para hindi lumabas yung fat? Eddie, huwag mo itaktak. Itaktak mo. Itaktak mo. Okay, so wag mong itaktak, wag mong galawin. Okay, kasi hindi lalabas yun kung hindi mo inalog. Okay, so ang tanong, how can we prevent fat embolism? Palagay ko, alam mo na ang sagot. Nurses, you may catch your answers. Ano po ang tamang sagot dito? Walang iba kundi to immobilize. Immediate immobilization class of the affected extremity can prevent the fat embolism. Kasi pag hindi mo tinaktak, hindi siya lalabas. Pressure can prevent the bleeding. Tama? Pang-bleeding po ito. Yung foot pressure, pang-bleeding po yan, ha? Okay, so nurses, napapansin mo to, matalino ka na. Okay? So remember class, huwag mong galawin para hindi lumabas. Kasi syempre, pag ginalaw mo yun, lalabas talaga yun. Ginalaw mo eh. Ginanon mo eh. May lalabas talaga dyan pag ginanon mo. Okay? Ginanon mo, ha? Oh. Ikaw man ganonin, di ba lalabas yun? Okay? So ngayon, so tandaan mo ha? Huwag pong ganonin para hindi lumabas. Okay? Ang red bone marrow, ito na, red bone marrow, siya ang responsible for the blood cell formation. Okay, here we go. Blood cell formation. O yung hematopoiesis, Okay, ngayon class, ang tanong, naggawa na siya ng RBC. Ito na, RBC na tayo, boy. Boy. Okay, RBC tayo, ha? Ito na yung RBC mo. Ayan na, RBC, ha? Ready? 1, 2, 3, go. Class, ang tanong. Okay, recall lang tayo, class, ng mga diniscuss ni Master Liso. Yung RBC mo, class, ilang araw ang lifespan nito? Okay, yung RBC mo, class, has a lifespan of what? Lifespan, guys, of what? Ilan po? Very good. We have, class, your 120 days. Okay, 120 days. Okay? Okay, ready. Anong purpose ni RBC? Transport oxygen. Okay? So, after 120 days, guys, mamamatay po ito. Okay, this will experience your so-called programmed cell death. Namamatay yan, no? So, ngayon, class, pag namatay ang RBC, sino ang kukuha sa kanya? Ang kukuha sa kanya, class, ay walang iba kundi yung inyong macrophage. Tama? Yung macrophage mo na yan, class, yung nakikita mo sa, yung parang ganyan, no? Ayan. Gumagaapang siyang ganun. Kukunin yung RBC. Dadalhin niya ngayon yan, class. Saan po? Saan niya dadalhin ito? Yung macrophage, class, dadalhin niya po ito doon sa mga libingan at sementeryo. So, ano yung libingan? Ito yung libingan. Liver. Kasi patay na no? Tsaka sementeryo. Ano yung sementeryo, sir? Ito naman yung sementeryo. Ayan yung sementeryo. Okay, we have class your spleen. Tama? Libingan tsaka sementeryo. So dito na po tayo mangyayari yung tinatawag natin class na RBC. RBC degradation. So i-break down pa natin to. Kumbaga, boy,
Siyempre, pagpatay, ano to eh, kailangan natin imbalsam mo. Tingnan natin class kung may makukuha pa tayo. Okay na, kayang pakinabangan hanggat mainit-init ito. Pwede pa to boy. Okay? Nakakatakot eh, no? Okay, nakakatakot ka, sir. Okay, ngayon, ano yung kailangan natin sa RBC? Okay, eto na. Dali. Tinuro sa inyo ni Master Rizzo. Ano kailangan sa RBC? Ang mapapakinabangan natin dito, walang iba kundi yung hemoglobin. Tama? Hemoglobin. Okay, class. Uy, Rico lang to. Okay, class. Ang tanong, hemoglobin, may dalawa pang pwedeng hatiin. Yan, class, pwede siyang hatiin saan? Pwede mo siyang hatiin sa heme, tsaka sa globin. Tama? So, ang tanong, ano yung globin? O, eto na. Ang globin, ito po ay amino acid or protein. Protein po ito. Protein po yan, class, na ano po? Makinig ka. Protein yan, class, which gives your RBC flexibility. Okay, flexibility. Okay? Kaya yung RBC mo, class, sa totoo lang, kaya niyang makadaan kahit maliliit na blood vessel. Tama ba ako? Yes. Guys, magbigay nga po ng mga organ, may maliliit na blood vessel, pero still, nadadaluyan siya ng dugo. Magbigay ka ng organ, class, na may maliliit na blood vessel. Okay, but still, nadadaluyan ng dugo. Ano po yun? Number 1, we have class your what? We have class your eyes. Di ba? Yung eyes, isa po yun sa mga may organ na may maliliit na blood vessel. Pero still, nadadaluyan ng dugo. Bakit? Kasi yung RBC mo, flexible. Okay, hindi lang siya top, hindi lang siya bottom. Ibig sabihin, versatile siya. Pwede siya sa taas, pwede siya sa baba. Flexible siya. Okay? So nakakapag-adjust siya, class, kung gaano kaliit yung blood vessel. Tama? Due to the what? Due to the globin. Okay? It gives, guys, your RBC the flexibility. Alright? Next one. Here we go. Guys, RBC degradation. Ang tanong, pagpatay na ba ang RBC? Tsaka lang ito mangyayari. Yes or no? Yes or no muna tayo, class. Dali. Pagpatay na ba ang RBC? Tsaka lang ito mangyayari. Yes or no? The answer is yes. Pagpatay na po yung RBC, ha? Tsaka lang po mangyayari yung RBC degradation. Kasi nga, di ba, iniimbalsamo mo? Pwede mo ba iimbalsamo yung buhay? Saan ka naman nakakita ng inimbalsamo yung buhay? So, pagpatay, tsaka lang po mangyayari ito. Okay, pag namatay yung RBC, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Okay, sir, ang heme natin, class, pwede mo ba siyang hatiin sa dalawa? Ano po yon? Sige nga po, nurses, bigay mo sa akin. Ano yung pwede nating hatiin? Heme. Pwede nating makuha sa heme. Okay, hatiin mo sa dalawa yung heme. Ano tawag? He, tsaka me. Anong he, tsaka me? Hindi he, tsaka me. Ano yan? Maaari siya. Hindi he, tsaka me. Ano yan? Maaari siya magkaroon ng iron. At last one is your hemoglobin. Sorry, bilirubin. Sorry. Okay? Paligtarin natin. Okay? Iron at bilirubin. Hemoglobin, ito pala sa taas yun. Bilirubin pala. Sorry ha. Bilirubin. Okay, bilirubin. Okay? Ngayon, makinig ka. Dali. Yung iron, ganito. May iron pala to.